Hello and good day po at welcome sa panibagong content na ito. Papakita ko po sa inyo kung paano po kami nagtitraining ng futsal. Siyempre, inumpisahan namin sa stretching muna. Yan ang mga cute namin ng mga player, si Will Rose at kasama ang iba pa namin mga player. Pagkatapos namin mag-stretching, yan, tuloy-tuloy na, laban na kaagad. Rinig niyo yung boses ko na nagbibigay ng instruction sa mga bata pero sadyang talaga napakatindi ng laban kaya minsan talagang hindi may iwasan nagkakaroon ng mga minor incident ng pagtumba tulad niyan. Ouch! Lagi ko naman sila pinapaalalahanan na mag-iingat para hindi magkakaroon ng mga ganyang mga pagtumba at mga pagkakamali kasi masakit din yan sa katawan. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang laban kaya tuloy-tuloy ang aming paglalaro. Hindi basta-bastang paglalaro ang ginagawa namin na ito ay preparasyon para sa paparating na 2024 Provincial Meet, Rizal Provincial Meet. Kaya naman puspusan ang aming pagsasanay para nang sa ganun makakuha naman kami ng ginto na medalya pagdating doon sa laban namin sa Provincial Meet. Talaga naman kaya puspusan ang paghahanda namin. Medyo mahirap ang mga preparasyon, medyo matindi ang aming mga ginagawa. Kasi naman talagang gusto namin magtagumpay at yun nilamitiin ng bawat isa sa amin, lalo na mga bata. Talagang porsigido sila, hindi lamang para sila ay malibang, hindi lamang para sila ay lumakas, hindi lamang para sila ay lumiksi, kundi para maging handa at magkaroon ng medalya sa darating na provincial meet. Go girls! Kaya natin yan! Huwag nyo nga palang kakalimutan na mag-subscribe kapag napanood ito sa YouTube o kaya naman mag-follow pagka napanood nyo ito sa TikTok account ko. Shoutout muna para sa team member Jasmine, Jeremy, Queen, Althea, Will Rose, Andrea, Wenolyn, Stephanie, Aisel, Crystal, Jean Ann, Laika, Janelle, Rachel, Chloe, Ma'am Mamado. Shoutout sa inyo at ganun din sa high school si Ma'am Yani. Hello sa inyo at tuloy na po ang laban. Lagi natin naririnig yung mga sigawan ng mga estudyante namin na naglalaro ng futsal. Ewan ko nga ba sa mga bata na ito, sigaw ng sigaw. Siguro dahil sa taas ng intensity ng laro. Kaya naman talaga nadadala sila, panay ang sigaw nila. Ewan ko. Kung sa bagay, hindi lang naman talaga yung mga estudyante na naglalaro ng futsal ang sumisigaw, pati na rin yung kanilang coach. Talaga naman nagbibigay ng instruction habang nasa labas. Dahil gusto niya talaga na manalo sila at makakuha ng goal. Di ba talaga ang intensity kapag may mga laban na talagang hindi mapipigilan ng sarili mo. Sigilan ng sige, takbo na sila at pasa ng pasa at para maka-goal. Ganun din ang kanilang coach. Akala mo tila naglalaro sa loob. Pangkaraniwan, ang score na nakukuha sa futsal ay medyo mababa lamang kumpara sa basketball na napakataas na maabot ng 100. Dito naman sa futsal, usually ang mga score dito 1 hanggang 7, ganun mataas na yun. Pero kasi ang hirap bago ka makakuha ng puntos dito, talagang pagsisikapan ng bawat isa. Since na ang laro na ito ay team, kailangan talaga ng bawat isa ay nag-uusap, pumapasa, nagde-dribble hanggang sa makapunta doon sa malapit sa goal tsaka naman sisipain. Kaya naman talaga kapag nanonood tayo ng ganito mga laro, naghihiyawan, nagtalulundagan, nagtatalunan kapag nakapuntos kasi iba talaga yung hirap na pinagdaraanan ng bawat isa bago makapuntos. Lalo pang higit ay pagka merong mga goalkeeper na humaharang bago ka makashoot, sasaluhin, sisipain at ilalayo ang bola. Talaga naman napaka-challenging pero napakasaya ng laro na ito. Kaya naman ang laging paalala ng coach sa mga player na ito ay ingatan yung bola, pumasa ng maayos, tingnan ang mga papasahan, tamang lakas lamang para hindi lumalagpas na nagkakaroon ng error kasi bawat possession ay napakahalaga at kung halimbawa makakapuntos ay puntos ng lahat, kung halimbawa naman matatalo ay talo ang lahat. Kaya naman ang bawat error, ang bawat pagkakamali ay masakit sa buong koponan at kapag ka naman nagtagumpay ay napakasaya sa buong koponan. Hindi lamang sa buong koponan kundi sa isang municipality at sa isang team na talagang ang gusto ay manalo. Ang kagandahan sa laro na ito, yung disiplina na itinuturo sa kanila ay dadalhin na nila yan sa pang-araw-araw na buhay nila. Yun ang implikasyon nito para sa buhay ng mga bata na ito na sa susunod na panahon, kailangan sila ay may sistema para magtagumpay sa buhay. Ang dami ko na naikwento, sa wakas naman, yun! Nakagol na at matatapos na ang laro. Hanggang sa susunod ulit na content natin, susundan nyo ito. Yun lamang po para sa araw na ito at bago kami umuwi, syempre may cooldown muna. So, yun lang po para sa ating lahat. Naman nagustuhan nyo ang content na ito, huwag nyo kayo makalimutan mag-subscribe o mag-follow kung saan nyo ito mapapanood. Maraming salamat po. Ingat tayong lahat and God bless. Mabuhay ang futsal ng San Mateo Blazers.